Leche naman buhay ito oh. Natutulog ang tao, ginigising mo? Ano naman bang problema mo ha? Nakailang beses na kasing pumunta dito ang landlady Naniningil na ng upa dito sa boarding house. Di ba sa 1 linggo pa tayo magbabayad ng upa? Bakit ang aga namang maningil? Nasa ospital raw kasi ang anak kaya kailangan niya ng pera. Bueno, kailangan bang kulitin niya tayo sa pagbabayad? Hindi na natin problema kung hindi man makalabas ang anak niya sa ospital. Kailangan lang siguro, saka ngayon lang naman naningil yung landlady natin Madalas nga, di ba, na tayo pang lagi niyang pinagbibigyan kapag nadedelay tayo sa pagbabayad. Sabihin mo, maghintay ka mo siya kung kailan tayo magbabayad. Huwag mo na akong kulitin. May pambayad ka ba sa 1 linggo? Saan ako kukuha ng pambayad ha? Kita mo nga wala akong trabaho Dapat kasi matagal ka nang tapos sa college Kung bakit kasi nagloko ka? Wow! Nagsalita ang magaling. Ikaw rin naman Ilang subjects ang bagsak mo? Kung pala absent ako, mas marami kang hindi ipinasok sa akin. Tanggapin mo na lang hindi ka rin gagraduate. Kaya nga gumagawa ako ng paraan Hindi ko pwedeng biguin ang itay. Marami na siyang isinakripisyo sa akin. Ano pa magagawa mo? Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ay, walang dapat sisihin kundi ikaw. Bakit ako sisisihin mo? Gaga ka pala Kasi nga, lahat ng ibinibigay na allowance at pambayad ng tatay ko, hinihingi mo rin. Puro paggala ang gusto mo, imbis na pumasok tayo. Gusto mo rin naman, di ba? Sabi mo nga gusto mong maranasan ang mga hindi mo naranasan nun. Gusto mong bumili ng bagong cellphone, laptop. Walang dapat sisihin kundi ikaw lang. Ay, natatakot ako Baka makarating kay itay na hindi ako makakapagtapos ng kolehiyo. Kung ako sa'yo, ipagtapat mo na lang habang maaga pa. Sa umpisa lang naman magagalit ang itay mo Gaya ng mga magulang ko. Kita mo nga hanggang ngayon hindi pa rin sila nagsasawa na pag-aralin ako. Iba naman ang mga magulang mo Nakakaluwag kayo sa buhay. Ang tatay ko, magsasaka lang. Kaya lang naman ako nakakapag-aral dahil sinanla niya ang bukid namin Nagbenta rin siya ng kalabaw. Obligasyon naman talaga ng mga magulang na pag-aralin ng anak. Nasa iyo na kung gusto mo makatapos. Ayun na nga Wala akong pag-asa na makagraduate. Kahit ano kasing pakiusap ko, ayaw akong pagbigyan ng mga professor ko Kaya nga sabi ko sa'yo, tanggapin mo na lang. Ang kulit mo din no? Palibhasa kasi, sanay ka lang hindi makagraduate, kaya hindi mo ko naiintindihan. Ikaw, may pamilyang susuporta sa'yo samantalang ako naman, ang inaasahan sa amin. Ang aga-aga nagdrama ka na naman. Paulit-ulit na lang naman ang sinasabi mo Oh, saan ka pupunta? Lalabas muna ako. Kaysa naman magkasama tayo rito na walang ginawa kundi dumaing. Napakabigat mong kasama sa buhay. Pupuntahan mo na naman ang mga kaibigan mo. Tapos uuwi kang lasing. Hoy, Leslie. Hindi pa tayo mag-asawa para pagbawalan mo ko sa mga ginagawa ko May 1 taon na tayong nagsasama kaya para na rin tayong mag-asawa. Hindi pa tayo kasal. Kaya huwag kang ilusyonada. Huwag mo sabihin na hindi ka seryoso sa relasyon natin. Wala akong sinasabi na ganyan. Ang akin lang, hindi pa tayo mag-asawa. Kaya huwag mo akong pagbawalan sa ginagawa ko. Hindi naman kita pinagbabawalan pero sana naman, kapag may ganitong problema tayo, huwag ka munang umalis. Lagi mo na lang kasi akong iniiwan sa ere Anong problema? Yung pambayad dito sa upa? Gawa mo ng paraan. Umuwi ka muna sa inyo at humingi ka sa tatay mo. Hindi tapos ang problema. Hindi ganun kadali yun, John Ross. Bumalik ka muna dito, nag-uusap pa tayo Pwisit talaga. Lumayas na naman. Dahil wala na rin akong budget sa pagkain para sa linggong yon, napilitan na rin akong umuwi muna sa amin. Pagbaba ko pa lang ng tricycle, abot tenga na ang ngiti ng itay na lumabas ng bahay. Agad ako nagmano at inakbayan pa niya ako habang papasok kami ng bahay. Mabuti naman dumalaw ka ngayon. Nung 1 linggo pa kita hinihintay na umuwi
Pasensya na po, Tay. Ang dami ko po kasing kailangan tapusin kaya ngayon lang po ako nakauwi. Naiintindihan naman kita kasi malapit ka ng graduate eh. Oo nga po eh. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po, Tay eh. Nagkape lang po ako kaninang umaga. Mabay, huwag mong pabayaan ang sarili mo, anak. Bali wala makatapos ka kung magkakasakit ka naman. Eh kasi po, Tay, naubos na po ang pera ko dahil sa dami ng mga binayaran ko sa school. Eh di sana tinawagan mo ang pinsan mo para sinabi niya sa akin. Hindi ko na po naisip yon dahil uuwi na rin po talaga ako ngayon. Maupo ka na dyan. Ipaghahain na kita. Mabuti may natira pa ritong kanin kaninang umaga at ulam. Magsasaing na rin ako para sa pananghalian natin. Salamat po, Tay. Kanina pa po talaga ako nagugutom eh. Pakiusap naman anak, sa susunod eh. Huwag ka namang magpapagutom. Ipinag-aalala mo ako niyan eh. Opo, Tay. Ngayon lang naman po nangyari na nawalan ako ng pambili ng pagkain eh. Sige na, kainin mo na yan. At magsasaing na lamang ako ng panibago. Sige po, Tay. Si Lola Roda nga po pala. Lagi naman yung naglalagay sa bahay niya eh. Ilang beses ko lang ang kinukumbisi na lumipat na dito sa bahay natin. Kaya lang masyado matigas ang ulo. Lagi naman po yata siyang pumupunta dito sa bahay natin eh. Oo naman. Kaya lang ka, kung matanda na siya dapat eh. Dito na lamang siya para nakikita ko rin siya. Matigas po talaga ang ulo ni Lola kahit noon pa. Ayos lang ba sa'yo na gulay ang iulam natin ngayong tanghalian? Oo naman po. Siya nga po pala, Tay. Maagang naniningil yung landlady ko sa upa ng boarding house. Nasa ospital po kasi yung anak niya. Ganun ba? Eh, baka kasi sa isang araw pa dumating yung hinihiram ko na pera eh. Makakapaghintay ka ba? Oo naman po. Isang linggo din po kasi akong walang pasok. Mabuti naman at matagal-tagal din kita makakasama. Tsaka po pala, Tay. May babayaran po ako sa eskwelahan. Kapag po kasi hindi ko yun nabayaran, baka po hindi ako makagraduate. Abay, hindi ako makakapag na hindi ka makapagtapos. Huwag mong alalahanin ang mga bayarin mo. Ako ang bahala sa lahat. Eh, binibenta ko na nga yung alaga nating baka dyan. Pandagdag sa gastusin mo. Salamat po, Tay. Maasahan po talaga kayo. Wala yun, iha. Ang tanging kaligayahan ko ay ang makita ka makatapos ng pag-aaral. Alam mo naman na grade 6 lang ang natapos ko. Eh kaya gusto kong ikaw ang umabot ng mga pangarap ko na hindi ko nagawa noon. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Isipin niyo na lang po na natupad na ang pangarap niyo. Alam mo ba anak, iniisip ng iba nating kamag-anak na masyado tayong ambisyoso. Wala silang bilib na makakatapos ka. Hindi nila alam, ilang buwan na lamang iaakit ka na ng entablado na bitbit ng diploma. Huwag niyo lang po pansinin ang mga sinasabi nila. Ang importante po, wala tayong inaapakan tao. Tama ka dyan anak. Teka lang ha. Maiwan na muna kita rito. Kukuha lang ako ng buko dito sa likod nitong bahay. Alam ko isa yun sa namimiss mo eh. Nawala naman ang kaba ko na baka hindi kami makabayad ng upa sa boarding house. Mabuti na lang kahit grade school lang ang natapos ng Itay. Madiskarte naman siya. Nung hapon dumalaw si Lola Roda sa bahay. Gaya ng dati wala na naman siyang kangiti-ngiti. Lumapit naman ako para magmano. Kailan ka pa dumating? Kanina lang po. Ang Itay mo. Nandito ako sa kusina nagluluto ng merienda. Dito po muna kayo para makapagmerienda tayo. Sige, wala naman akong gagawin sa bahay ko eh. Kaalis lang naman nung bisita ko. Bakit po kasi hindi pa kayo lumipat dito sa bahay? Mag-isa lang naman po kayo sa bahay at ganon din naman ang Itay. Para po tuloy kayong magkaaway palagi. Ang Itay mo ang pinapalipat ko sa bahay ko. Pero siya tong ayaw. Lola naman, mas okay po dito kumpara sa bahay nyo na malayo sa mga kapitbahay. Yun nga ang gusto ko eh. Malayo sa mga tao. Mas tahimik. Walang mga mata na laging nakasubaybay sa bawat gagawin ko. Sige na po, Lola. Hindi na po ako makikipagtalo pa. Panalo na po kayo.
Siya nga pala, malapit ka na magtapos, hindi ba? Opo, La. 3 buwan na lang po. Mabuti naman konting panahon na lang pala. Masusuklian mo na rin ang mga sakripisyo ng ama mo. Nawala sa kanya ang bukid, kalabaw, at pati itong bahay na sanla niya. Ngayon naman binibenta niya ang alaga niyang baka. Nakasanla po itong bahay? Oo, nakasanla ito sa bangko. Dahil sabi mo kailangan mo mag-boarding house at pambayad mo na rin sa tuition fee mo. Hindi ko po alam na pati po pala itong bahay isinanla ng itay. Kaya pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Para naman hindi masayang ang hirap ng iyong ama. Merienda muna tayo. Nagluto ko ng maruya. Ang dami kasing nahinog na saging na sabay. Tay? Sinanla niyo po pala ang bahay na to? Oo anak. Kasi kailangan mong magbayad ng tuition fee at sa boarding house mo pa. Wala na kasi ako mapagkunan pa eh. Hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit. Hindi niyo po kasi nabanggit sa akin eh. Sabi ko nga sa anak mo, pagbutihin ang pag-aaral para hindi masayang ang sakripisyo mo. Aba, lahat na naipundar mo eh. Naipagbili mo na para lang makapag-aral siya. Tungkulin ko po na papag-aralin ng anak ko. Ayoko siyang matulad sa atin na tama na makabasa at maisulat lamang ang pangalan. Sige na, kumain muna tayo. Bigla tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Nang malaman na pati pala ang bahay namin na isanla ng itay para sa akin. Nang maibigay na ng itay ang perang pinagbentahan ng baka, nagpaalam na rin ako na babalik ng boarding house. Ngunit ganun na lang ang gulat ko sa nadatnan. May kahalikan na ibang babae si John Ross sa mismong boarding house na inuupahan namin. Mga hayop! Dito pa talaga sa boarding house natin kay gumagawa ng kababuyan! Leslie, akala ko ba sa isang linggo ka babalik? Akala mo lang yun! Sinong babaeng yan, ha? Kaya ba nanlalamig ka na sa akin? Siya ba ang dahilan, ha? Sumagot ka! Hayaan mo muna ka magpaliwanag. Walang hinok ang babae ka, ha? Wala ba kumakamot sa'yo, ha? At sa boyfriend ko ikaw nagpapakamot? Kakalbuhin kitang babae ka! Sige na, Jean. Umalis ka na. Bitihon mo nga ako! Hoy, babae! Huwag kang tumakas! Duwag! Tama na, ano ba? Nakakaya sa mga kapitbahay natin. Puwisit ka! Ito para sa'yo! Bakit mo ako sinampal, ha? Sumusobra ka na talaga. Anong sumusobra, ha? Ikaw tong nahuli ko na may ibang babae sa mismong boarding house na akong nagbabayad. Ang kapal na mukha mo. Hindi ka na nahiya. Wala naman yung nakita mo eh. Pinalalaki mo lang eh. So, ako pa pala ngayon ang may kasalanan? Ha? Anong gusto mong maging reaksyon ko, ha? Pagpasok ko, papalakpakan ko kayo? Yun ba ang gusto mo? Tama na nga. Nakakasawa na yung bunganga mo. Nakakarindi na. Hindi naman ako magbubunganga kung wala kang ginagawang kalokohan. Oo na. Ako na lang lagi may ginagawang masama. O ano? Masaya ka na? Talaga? Ikaw pang galit ngayon? Ang mabuti pa, tapusin na natin ang relasyon natin. Magkanya-kanya na tayo. Ayoko na. Ano? Teka lang naman, John Ross. Ganun mo lang ba kadali tatapusin ang relasyon natin ang dahil sa babaeng yon, ha? Hindi si Jill ang dahilan kung bakit tinatapos ka ng relasyon natin. Dahil dyan sa ugali mo. Tsaka wala na naman ako mapapala sa'yo eh. Tanggapin mo na lang, natapos na tayo, Leslie. Hindi pwede! Hindi ako papayag! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo! Nakinabang ka rin naman sa akin ah. Kaya huwag mo akong susumbatan. Hindi mo ako pwedeng basta nalang itapon na parang laruan. Bakit hindi? Wala ka ng silbi sa akin eh. Dahil ba sa naghihirap ka sa piling ko, kaya iiwan mo na ako?
Anong klase kang lalaki? Tama na! Ayoko nang marinig ang mga paawa mo. Una ang pasya ko. Tapos na tayo. Dahil sa'yo, kaya hindi ako makakagraduate. Nawala ang lahat kayo, Tay. Tapos ito lang pala mapapala ko sa'yo. Huwag mong isisi sa akin ang katangahan mo. Hindi mo ba ako minahal? Bakit ganyan mo ako pagsalitaan? Gusto mo ba talagang lalong masaktan, ha? Gusto ko lang malaman ng totoo. Minsan naisip ko kung bakit ka nag-college eh. Eh ang hina naman ang utak mo. Anong ginagawa mo? Kukunin ko na yung mga damit ko. Bahala ka na sa buhay mo. Huwag mo naman akong iwan. Please, John Ross, pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tumabi ka dyan! Sabi ng tumabi ka eh! Hindi. Hindi ako aalis dito sa pinto. Sinabi nang umalis ka dyan! Gusto mo pa talaga nasasaktan eh! John Ross! Bumalik ka! Huwag mo akong iwan! Kahit anong tawag at pagmamakaawa ko, hindi ko na rin napigilan na umalis si John Ross. Hinagod ko pa ang braso ko na nasaktan nang itulak niya ako nang humarang ako sa pinto. Isang linggo rin akong nagmukmuk sa boarding house hanggang makaramdam ako ng pagkahilo at pagsusuka. Bigla akong kinutuban, lalo't hindi pa ako dinadatnan. Nakumpirma lang ang hinala ko na magpatingin ako sa doktor. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta rito sa bahay namin? Tinatawagan kasi kita ayaw mong sagutin. Hindi mo rin binabasa ang mga chat ko sa'yo, kaya napilitan akong pumunta dito. Sinabi ko naman sa'yo, huwag na huwag kang pupunta rito. Ano ba kasing kailangan mo? May importante kasi akong sasabihin sa'yo. Bilisan mo nang sabihin. Baka mami makita ka pa ng mama ko nakausap ka. Buntis ako, John Ross. Kailangan mo akong panagutan. Ano? Buntis ka? Sigurado ka ba? Oo, nagpa-check up ako kanina. Ito ang papel. Tingnan mo ang resulta para maniwala ka. Hindi maaari ito. Kailangan gumawa ka ng paraan para mawala yan. Sisirain lang yan ang buhay ko. Pagkatapos mong malaman na buntis ako, yan pang sasabihin mo. Imbis na matuwa ka dahil sa wakas magiging ama ka na. Paano ako matutuwa? Baka tuloy na ako itakwil ang mga magulang ko pag nalaman na nabuntis kita. Para kang hindi lalaki. Diretsahin mo na lang ako kung ayaw mong panagutan ng ipinagbubuntis ko. Dugo pa naman yan eh. Pwede mo pa yung inuman ng gamot para matunaw. Nababaliw ka na ba talaga, ha? Anak natin ito. May buhay din siya. Kapag itinuloy mo yan, maging ang buhay mo ay masisira din. Gusto mo ba yun? Matagal lang sira ang buhay ko mula nang makilala kita. So itutuloy mo talaga yan? Oo, dahil ayoko na lalong magkasala kung ipalalaglag ko ang batang ito. Huwag mo akong itutulad sa'yo na walang puso. Hindi mo ko maaasahan sa suporta, Leslie. Lalong magagalit sa akin ang mga magulang ko kapag nalaman nila. Kahit naman noon, hindi ka na maaasahan. May bago ba? Kasalanan mo naman eh. Hindi ka nag-iingat. Talagang sinisisi mo pa ako, ha? Huling pagkakataon. Pananagutan mo ba ako o hindi? Dahil kapag hindi mo ako pinanagutan, kahit kailan, hindi kita ipakikilala sa anak ko. Patawarin mo ako, Leslie. Umalis ka na. Wala kang maaasahan sa akin. Kung tutuusin, kaya mo naman kaming panagutan dahil may kaya kayo. Ayaw nga ng mga magulang ko sa'yo eh. Hindi nila tatanggapin na magkakagusto ko sa isang pobre. Ganon. Kung mag-eskandalo kaya ako dito at sabihin kong binuntis mo ko. Huwag mo akong subukan, Leslie. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Kilala na kita. Isa kang malaking tuwag.
Palang araw, pagsisisihan mong pagtalikod mo sa amin ng anak ko. Yan naman palang pagkakakilala mo sa akin eh. Ba't hindi ka pa umalis? Sige na, umalis ka na rito. Nilisan ko ang lugar na yun na basang-basa ng luha ang mukha ko. Pag-uwi sa boarding house, wala akong ginawa kundi ang magmukmuk at umiyak. Samantala, pinuntahan ni Lola Roda ang itay dahil meron siyang nabalitaan tungkol sa akin. Melo, may nakarating sa aking balita na may nobyo raw si Leslie at matagal na raw hindi pumapasok sa eskwelahan. Kanino nyo naman nalaman ang bagay na yan? Hindi na importante kung kanino o kung sino ang nagsabi sa akin noon. Dapat inaalam mo rin kung totoo ba. Nay, may tiwala ako sa anak ko. Hindi niya magagawang lukuhin ako. Sinungaling na tao yung nagchismis nun sa inyo. Marahil laingit lang dahil malapit na matapos ang kolehiyo si Leslie. Kaya ginagawa ng kwento. May tiwala naman ako sa anak mo. Kaya lang, mula nang pumasok siya sa kolehiyo, ni minsan hindi mo man lang siya dinalaw sa boarding house niya. Eh lagi naman kasi siyang wala eh. Tsaka, minsan naman umuwi siya rito sa bahay eh. Mula nang mamatay ang asawa mo sa sakit, ibinuhos mo na ang buong panahon sa anak mo. Lahat ibinigay mo sa kanya. Kasi hodang mawala lahat ng naipundar mo. Ayoko lang naman na masaktan ka sa huli, anak. Hindi po yan mangyayari. Si Leslie ang mag-aakit ng karangalan sa bahay na ito. Siya ang tutupad sa pangarap ko na magkaroon ng diploma. Kaya lagi kong dasal na sana makapagtapos na siya. Ang dami mo na kasing isinakripisyo eh. Imbes na may sarili kang sakahan, ibinenta mo. Nakikisaka ka na lang tuloy. Hindi ganun kadaling magpundar lalo na sa panahon ngayon. Hindi po ako nagsisisinay sa mga naging desisyon ko. Makakabawi pa naman kami ng anak ko balang araw. Siyempre kasama kayo ron. Matanda na rin naman ako eh. Kontento na ako kung anong meron ako. Eh, yun lang po ba ang pinunta nyo rito? Gusto ko rin makipagkwentuhan sa'yo. Nakakaramdam din pala kayo ng pagkailip sa bahay nyo. Sabi ko naman sa inyo eh, lumipad na kayo rito eh. Alam mo naman na hindi ko pwedeng iwan ang bahay ko. Lalo na ang mga alaga ko. Walang magpapakain sa kanila. Sabihin nyo nga, Nay, hanggang ngayon po ba gumagamit pa rin kayo ng karunungang itim? Hindi ko kasi matanggihan ng mga lumalapit sa akin eh. Nay naman, di ba nangako kayong titigilan nyo na yan? Paano kung may makalam ng mga taga rito? Baka kung anong gawin nila sa inyo. Huwag ka mag-alala. Nananatili pa ring lihim ang aking kaalaman sa barang. Kaya nga mas pinili kong manatili sa bahay ko na walang mga kapitbahay. At isa pa, ang alam ng mga taga rito. Isa akong manghihilot kaya hindi sila magtataka kung sakaling may mga taong nagpupunta sa bahay ko. Kahit na, Nay, hindi ba kayo natatakot sa karma? Balang araw mapaparusahan kayo sa ginagawa nyo eh. Wala na akong kinakatakutan, Pamelo. Matagal ko nang pinaghandaan ng bagay na yan. Sana naman po, Nay huwag nyo nang banggitin ang tungkol sa bagay na yan kay Leslie. Wala naman talaga akong balak sabihin eh. Tsaka, pansin ko ilagang anak mo sa akin. Paano po nasusungitan sa inyo yung bata? Sa tingin ko iba ang dahilan ng anak mo. Ano naman po sa tingin yung dahilan niya? Basta, alam kong may iba siyang dahilan. Kayo talaga, Nay, kung ano-anong iniisip niyo tungkol kay Leslie. Dito na po pala kayo magtanghalian para may kasalo naman ako. Namumugto na ang mga mata ko pero wala pa rin akong tigil sa pag-iyak. Sumasakit na rin ang ulo ko sa kakaisip sa problemang kinakaharap ko. Isang hapon hindi ko inaasahan ang pagdalaw ng itay. Na nun lang niya ginawa. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? May pinuntahan kasi akong kakilala na malapit dito. Kaya naisipan ko na rin dumaan. Ang laki rin pala ng boarding house mo.
Buti po natuntun niyo itong tinitirhan ko. Nagtanong-tanong lang ako. Buti marami ang nakakakilala sa'yo rito. Sa tagal ko ba naman dito hindi pa ba nila ako makikilala? May gusto po ba kayong inumin o kainin? Bibili po ako sa may tindahan. Huwag ka na mag-abala. Kahit tubig na lang. Napakainit sa labas eh. Sige po, pasensya na tayo ha. Hindi nga lang ito malamig. Ay, ayos lang yun anak. Hindi naman ako sanay sa malamig na tubig eh. Teka, pumasok ka ba sa eskwelahan ngayon? Opo tay, halos kararating ko nga lang din po Buti pala inabutan kita. Ang dami mo palang gamit dito no? Halos kumpleto na. Yung iba po dyan mga regalo lang ng mga kaibigan. Bala ko na nga po na ibenta ang iba dyan Sabagay nga. Hindi mo naman yan magagamit sa bahay kapag umuwi ka na. Sa totoo lang anak, excited na ako sa pagtatapos mo. Ganon din po ako, tay. May kumakalat kang chismis sa atin eh. Ano naman pong chismis tungkol sa akin? Mga tao talaga sa atin, kaya ayokong umuwi dun Meron ko na raw nobyo at hindi ka naman talaga napasok sa eskwelahan. Magtatapos na nga ako Kung ano-ano pa rin ang sinasabi nila. Palibasa kasi mga inggit. Hindi pa mabulok ang dila ng taong nagsabi nun. Tako huwag mo na lamang silang pansinin pa. Titigil din sila oras na makapagtapos ka. Tulungan mo pala ako anak na mamili ng isushoot ko sa graduation mo ha. Gusto ko maporma ako sa araw ng pagtatapos mo Oo naman po. Matagal pa naman po makakapaghanda pa kayo. Alam mo, kung totoo naman na may nobyo ka nga, gaya ng sinasabi ng iba, ay hindi naman ako magagalit. Ang mahalaga sa akin hindi siya naging hadlang para makapagtapos ka. At saka gusto kong makilala rin siya. Wala po akong boyfriend. Hindi po yon ang priority ko. O paano? Baka kasi gabihin pa ako sa daan Tsaka magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa pag-aaral mo Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ninyo. Titignan ko po kung makauwi ako sa atin sa susunod na linggo. 1 buwan pa bago ako nagpasya na umuwi sa amin. Wala na rin kasi akong pang-upa. Bago yun, ibinenta ko muna ang mga gamit ko. Wala na rin kasi akong pera. Hindi ko alam kung dahil lang buntis ako. Ang dami ko kasing gustong kainin. Kahit gusto kong magtipid, hindi ko naman mapigilang bilhin ng mga gusto ko. Pag-uwi sa amin, masaya akong sinalubong ng itay. Kinuha pa niya ang iba kong gamit sa tricycle. Dinala mo na yata ang lahat ng gamit mo rito sa bahay. Ang totoo po niyan, hindi na po ako babalik sa boarding house. Hindi kaya mahirapan ka naman sa pagbiyahe mo papasok sa eskwelahan? Hindi naman po tay. Ang totoo niyan, pwede na po akong hindi pumasok. Practice na lang naman po para sa graduation ang gagawin namin. Oo nga pala, 1 buwan na lang gagraduate ka na. Opo tay. Sa wakas anak, nagbunga na rin ang paghihirap natin at mga sakripisyo. Oo nga po. Dumating ka na pala, apo. Kararating ko nga lang po Mano Pola? Di lang po dumadalaw si Leslie sa atin. Dito na po siya titira. Talaga ba? Paano ang pag-aaral mo? Nagpa-practice na lang po kami kaya ayos lang po kung hindi na kami pumasok. Teka lang, parang may kakaiba yata sa'yo Mukhang tumaba ka rin kumpara nung huling uwi mo rito. Malakas lang po akong kumain ngayon kaya tumaba ako. Tay, Lola, magpapahinga lang po ako sa kwarto ko. O sige iha, tatawagin na lang kita kapag kakain na tayo. Kailan ba ang graduation ng anak mo, Melo? Sa 1 buwan na po, Nay. Kakaibang kinikilos ng anak mo Kausapin mo siya. Dahil nararamdaman kong meron siyang pinagdadaanan ngayon. Wala naman po akong napansin na kakaiba sa kanya. Maliban po sa parang matamlay siya. Wala namang masama kung kakausapin mo ang anak mo. Baka mahuli ang lahat. Sige po, Nay. Kakausapin ko siya sa ibang araw. Hayaan na lang po natin magpahinga ang bata. Bakit nga po pala kayo nandito? Nakausap ko kasi yung pinagsanlaan mo ng bukid.
Ano nga pala ang plano mo? Lumalaki na kasi ang tubo nun. Nag-aalala ko na baka hindi mo na matubos yon. Ang totoo po niyan bala ko nang ipagbili sa kanya yung bukirin na yun. Hihingi na lamang ako ng dagdag na bayad. Hindi ako makapaniwalang mawawala sa atin ang bukirin na yon na naipundar ninyo ng ama mo. Ganun po talaga. Maintindihan naman yun ng itay. Ginawa ka naman yun para sa anak ko O siya, ikaw na lang ang makipag-usap sa taong pinagsanlaan mo ng bukid mo. Uuwi na muna ako at meron kasi kong inaasahan na bisita. Dahil sa pagbubuntis ko, madalas tanghali na akong gumising. Lagi kasi kong inaantok. Mabuti nilang hindi nagtataka ang itay. Hindi rin niya ako nahuhuli na nagsusuka dahil lagi siyang maagang umaalis ng bahay. Ngunit hindi ang matalas na pakiramdam ni Lola Roda. Nung araw na yon, maaga siyang pumunta sa bahay namin. Lola, ano pong ginagawa niyo dito? Wala po ang itay Alam ko na nasa bukid siya ng ganitong oras. Hindi naman siyang ipinunta ko rito Lagi ka ba nagsusuka sa umaga? Nalamigan lang po ang tiyan ko kaya ako nasuka. Sa tingin mo kaya mapaglalalangan mo ko? Ho? Hindi ko po kayo maintindihan. Alam kong buntis ka. Kitang-kita sa paglaki ng tiyan at balakang mo. Hindi po ako buntis. Talaga lang pong nalamigan lang ang tiyan ko. Huwag ka na magsinungaling pa. Hindi mo rin yan maitatago pa. Kaya mabuti pang magsabi ka na ng totoo. Patawarin niyo po ako, La. Hindi ko naman po sinasadya Sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Si John Ross po, boyfriend ko. Kaya lang po, ayaw niyang panagutan dahil ayaw ng mga magulang na sa akin. Alam mo bang dudurugin mo ang puso ng ama mo kapag nalaman niya ito? Alam ko po, kaya nga sobra akong binabagabag ng konsensya ko Halos gabi-gabi kong iniisip kung paano sasabihin kayo tayong kalagayan ko. Kailangan sa lalong madaling panahon ipagtapat mo na sa kanya ang totoo. Bago may ibang tao pa ang magsabi sa kanya. Tumitsyempo lang po ako. Sasabihin ko rin po kay Itay. Subukan mo pa rin na kausapin ang ama ng batang ipinagbubuntis mo. Hindi mo kakayanin ang pagpapalaki sa kanya. Kailangan mo ng suporta sa ama niya. Kinausap ko na po siya. Talagang ayaw po niya. Mas gusto pa nga po niya na ipalaglag ko to Hindi ganun kadali ang magpalaki ng anak, apo. Alam ko po yun. Kaya lang hindi ko naman pumaatim na ipalaglag ang batang ito. Hindi ko rin yun ipinapayo sa'yo. Hindi kailanman maitatama ang isang maling nagawa ng isa pa ulit na pagkakamali. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Lola. Parang gusto ko nga pong maglaho na parang bula. Pakiramdam ko kasi nag-iisa lang ako. Huwag mong isipin yan. Nandito lang ako para alalayan ka. Mas lalo mong kailangan magpakatatag, iha. Salamat po, Lola. Akala ko talaga magagalit kayo sa akin. Nagagalit ako. Pero wala na tayong magagawa pa. Kailangan mo lang maging handa. Hindi ganun kadali ang maging dalagang ina. Maliban sa mahirap magpalaki ng bata, tanggapin mo rin ang mga panlilibak sa'yo ng mga tao. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko na magkausap kami ni Lola Roda. Madalas din siyang nasa bahay para bantayan ako. Tingin daw niya kasi maselan ako magbuntis. Bago man ang halian, dumating ang itay na parang galit. Bigla naman ako nakaramdam ng kaba.
May problema ba, Melo? Meron, Nay. Matagal na pala tayong niloloko ng anak ko. Tay, Bakit, Leslie? Paano mo ito nagawa sa amin? Sa akin na ama mo, Alam mo na ba ang tungkol sa... na matagal nang hindi pumapasok sa eskwelahan ng apo nyo? Ano? Hindi ka na pumapasok? Kung ganun saan mo dinadala ang perang ibinibigay sa'yo ng itay mo? Tay, kanino niyo po nalaman ang bagay na yan? Kanino ba ka mo? Sa mismong kaklase mo na si Angeline. Anak siya ng pinagsanaan ng bukid natin. Dahil sabi mo, pambabayad sa tuition mo. Tay, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Oo. At hindi lamang yan ang gusto kong marinig sa'yo. Totoo bang sinasabi ni Angeline? Matagal ka nang hindi pumapasok? Sumagot ka! Opo, Tay. May mga subject kasi akong bagsak, kaya hindi ako makapag-enroll. Saan mo dinala ang perang ibinigay ko sa'yo? Patawarin niyo po ako, Tay. Nagastos ko po sa ibang bagay. Alam mo ba ang pagtitiis ko para lang maibigay sa'yo mga pangangailangan mo? Kulang na lang 1 lakong kaluluwa ko para sa'yo. Tapos ito lang ang malalaman ko. Hindi ko naman po sinasadya. Patawarin niyo po ako, Tay. Bakit mo ito nagawa sa akin? Kung alam mo na kung paano kita ipagmalaki sa ibang tao. Kahit anong masasakit na salita at insultong ibinabato nila sa akin, tinatanggap ko basta't mapagtapos lamang kita. Tay. Melo, saan ka pupunta? Pagbalik ko, ayaw na kitang makita pa rito. Mula sa araw na ito, bahala ka na sa buhay mo. Hindi mo pwedeng gawin yan sa anak mo. Pagkatapos ng mga panloloko niya sa atin, mas gugustuhin ka pang mawala ng anak kaysa makasama ang manlolokong yan. Melo, higit na kailangan tayo ng anak mo dahil sa kalagayan niya. Buntis si Leslie. Ano, Nay? Buntis? Oo, Melo. Maselan din magbuntis ang anak mo. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Bakit hindi mo siya pinapakilala sa amin ng lola mo? Hindi po niya gustong panagutan ng batang dinadala ko, Tay. Talaga bang puro na lang kahihiyan ang ibibigay mo sa akin, ha? Tay, hindi ko naman po ginusto ang mga nangyari. Anong hindi mo ginusto, ha? Kung ginamit mo sana yung utak mo, hindi mangyayari sa'yo yan. Kung inisip mo sana ang mga sakripisyo ko, puro pag-aaral lang sana ang atupagin mo at hindi ang paglalandi. Huminahon ka, Melo. Pulang-pula ka na sa galit. Baka mamaya mapano ka pa. Tatanggapin pa rin kita sa pamamahay ko. Alang-alang sa pagbubuntis mo. Pero tapos na ang pagiging ama ko sa'yo. Melo, saan ka pupunta? Melo! Tay! Lola ang itay! Hindi ako makahinga. Tumawag ka ng tulong! Dalian mo! Opo, Lola. Isinugod namin sa ospital ng araw na yun ng itay. Tinulungan kami ng mga bababait naming kapitbahay. Inatake sa puso ang itay. Mabuti na lamang naagapan. Kasalukuyan pa siyang inoobserbahan ng mga doktor. Ang isang kamag-anak namin ni Lola Roda ang magbabantay kay itay. Dahil hindi ako pwedeng magtagal sa ospital dahil sa kalagayan ko. Ganon din si Lola. Walang dapat sisihin dito kundi ako. Tama lang na itakwil ako bilang anak. Wala na tayong magagawa, nangyari na. Ipagdasal na lang natin ang agarang paggaling ng ama mo. Gusto kong bantayan ang itay. Kahit dun man lang makabawi ako sa kanya. Huwag na sanang matigas ang ulo mo. Alam mong bawal magbantay ang buntis ng pasyente. Naroon naman ang pinsan mo.
Alam niyo po ba na may sakit sa puso ang itay? Noon ko pa napapansin ang paghagod-hagod niya sa dibdib. Kaya lagi ko siyang pinapayuhan na wag nang pumunta sa bukid kapag sobrang init. Pinipilit ko rin siya na magpatingin sa doktor. Pero matigas talaga ang ulo ng itay mo. Alam ko kasi na tinitipid niya ang sarili niya para lang may maibigay sa iyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang mangyari kay itay. Walang masamang mangyayari sa ama mo. Kaya tumahang ka na sa kakaiyak. Makakasama yan sa dinadala mo. Ako naman po ang nakagawa ng kasalanan. Sana po, ako na lang ang parusahan. Huwag na ang itay. Sana, maging aral na sa'yo ang nangyari. Kapag naging padalos-dalos ka sa mga ginagawa mong desisyon, madalas hindi maganda ang resulta. Alam ko na po ngayon. Hindi ko na po uulitin ang ginawa ko. Kapag lumabas ang itay mo sa ospital, doon na lang kayo sa bahay tumuloy. Bakit po? Paano itong bahay? Palagay ko isa rin sa iniinda ng tatay mo iilitin na itong bahay ninyo. Mas mabuti nang doon na lang kayo sa bahay dumiretso, kaysa makita pa niya kung paano kukunin ang bahay na ito. Baka lalo lang makasama sa kanya. Ano ba itong nagawa ko? Kaya hindi mo rin masisisi ang itay mo. Lahat nawala sa inyo. Tapos hindi naman ako nagtapos. Saan mo ba kasi dinala ang perang ibinibigay sa'yo ng ama mo? Mula nang makilala ko po si John Ross, doon po ako natutong magloko. Lahat po ng mamahaling na gamit binili ko. Madalas din po kaming lumabas at mamasyal. Sabik po ako sa mga ganong karanasan. Kaya madali niya akong naimpluwensyahan. Nung wala na siyang mapala sa akin, iniwan na niya ako sa ere. Nakakayaman pero kailangan mo ulit siyang kausapin. Ngayong walang-wala tayo at baon pa sa utang, hindi ko alam kung paano tayo makakaraos. Humingi ka kahit para sa bata lang. Gagawin ko po, Lola. Kakapalan ko na ang mukha ko. Sinunod ko nga si Lola Roda. Una ko munang pinuntahan si John Ross sa bahay nila. Ang kapatid ang humarap sa akin at sinabing wala doon ang kapatid niya. Puntahan ko na lang daw sa tinatambayan nito. Pagdating naman sa lugar, hinarap naman ako ni John Ross. Salamat naman at hinarap mo ako. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Hinihintay na ako ng mga tropa ko Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo tungkol sa dinadala ko? Yan lang ba pinunta mo rito? John Ross, nasa ospital ang itay. Baon din kami sa utang. Ang inaalala ko lang naman yung magiging anak natin. Walang-wala din ako Nagmamakaawa naman ako sa'yo Tulungan mo naman ako. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Ayaw mo kasi sa suhestyon ko Malit pa yan. Kaya pa yung matanggal. May buhay na ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Hindi ito sang bagay lang na basta mo na lang ipatatanggal. Yun ang may tutulong ko sa'yo. Talaga bang wala kang puso? Ni katiting na awa ba? Wala kang malang nararamdaman sa magiging anak natin? Hindi pa nga ako handa na maging ama. Hindi pa ako sawa sa pagkabinata. Wala naman akong balak na itali ka sa akin Suporta sa bata lang ang kailangan ko sa'yo kahit hanggang makapanganak ako. Alam mo wala akong trabaho. Saan ako kukuha ng pang-suporta sa'yo? Kung hindi ka magbibigay, titiyakin ko na malalaman ng mga magulang mo ang tungkol sa magiging anak natin. Huwag mo akong subukan, Leslie. Hindi mo pa ako nakikita magalit. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan. Sige, magtakutan tayo. Sa tingin mo uurungan kita, ha? Umalis ka na nga. Bago pa magdilim ang paningin ko. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Bumalik ka dito! Huwag mo akong talikuran! Kinakausap pa kita! Duwag! Kahit anong tawag ko kay John Ross, hindi na siya lumingon.
Pagdating sa bahay, agad ko ring sinabi kay Lola Roda ang naging pag-uusap namin ni John Ross. Hindi naman nagustuhan ni Lola ang mga sinabi ng lalaki sa akin. Isa siyang duwag! Lalo ko lang binigyan ng kahihiyan ng sarili ko sa paghahabol sa kanya. Mula ngayon, hindi ka na makikipagkita sa kanya kahit kailan. Mas matinding karma ang naghihintay sa kanya dahil sa pagtalikod sa inyo. Parang hindi naman po uso sa kanyang karma. Mas kinakarma pa nga po eh. Minsan na nga lang magkamali, ang tindi naman ang naging kapalit. Kung lagi na lang ganyan ang bukang bibig mo, lalo lang bibigat ang dinadala mo. Hindi ko lang po kasi maiwasan. Ganito ba talaga kabigat ang ginawa kong kasalanan? Ang mabuti pa, umpisahan mo na ang pagliligpit ng mga gamit ninyo. Bukas na bukas din sa bahay na kayo titira ng ama mo. Makakalabas na po ba ng ospital ang itay? Sa Bakalawa na siya lalabas. Sinabihan ko na ang pinsan mo na sa bahay na tutuloy ang itay mo. Saan po kayo kumuha ng pambayad ng ospital? Ipinagpapasalamat ko po talaga ng sobrang paggaling ng itay. Kailangan lang natin maging maingat sa mga pagkain niya at iwasan na magalit siya. Paano po kung galit pa rin sa akin ang itay? Mahal na mahal ka ng itay mo. Noong una lang siya nagalit. Alam ko na patawad ka na niya. Sana nga po. Pangako, babawi ako sa kanya balang araw. Ibabalik ko sa kanyang lahat ng sakripisyo niya sa akin. Gamitin mo ang karanasan mong yan para mas maging matapang sa pagharap sa panibagong yugto ng buhay mo. Ayokong nakikita ka na iniiyakan mo ang lalaking iyon. O anong nangyari sa'yo? Opo, Lola. Mag-aayos na po ako ng mga gamit namin. Yung mga magagaan lang ang ayusin mo, ha? Ipapautos ko na lang sa mga pinsan mong lalaki ang iba ninyong mabibigat na kasangkapan. Opo, halos magagaan lang naman po at kaunti ang mga gamit namin dito sa bahay. Hindi man lang siya makabili ng gamit dahil sa akin napupunta. Kahit naman noon, simple lang ang gamit na gusto ng ama mo. Kung ano lang ang ginagamit dito sa bahay. Lola, may nakakaalam na po ba ng kalagayan ko? Kailangan kong sabihin sa pinsan mo nagbabantay sa itay mo. Nagtataka kasi siya kung bakit hindi ka maaaring magbantay sa ospital. Sigurado, hindi magandang iniisip nila sa akin. Hindi ko po kasi sila trinato ng maayos noon. Tingin ko po sa kanila mababa dahil hindi man lang nakatapos ng high school. Ang pagiging suplada mo na maana mo sa nanay mo. Yan ang kailangan mong baguhin, apo. Hindi po kaya huli na ang lahat? Lahat may pagkakataon na magbago. Basta bukal sa kalooban mo. Mula po ngayon, babaguhin ko na po ang trato ko sa kanila. Nang makalabas ang itay sa ospital, hinatid na siya sa bahay ni Lola Roda. May ilan kaming kamag-anak na dumalaw. Gusto ko sanang makipag-usap sa mga pinsan ko. Pero dama ko malamig nilang pakikitungo sa akin. Maging ang mga tsuhin at tiyahin ko. Halos hindi nila ako tingnan. Hindi ko naman sila masisi. Dahil ganun din na naging pakitungo ko sa kanila dati. Bakit ka nagmumukmuk dito? Nandyan na po ba sila? Nakaalis na silang lahat. Ang itay po. Nakatulog na siya. Bakit hindi ka nakisalamuha sa mga pinsan mo kanina? Akala ko ba Sinubukan ko naman po kanina na makipag-usap pero para akong nakikipag-usap sa hangin Ni hindi nga nila ako tinitignan. Hindi lang kasi sila sanay na pinapansin mo. Hindi po, Lola. Hindi po ako manhid. Malamig po talaga ang pakitungo nila sa akin. Ramdam ko na ako ang sinisisi nila sa nangyari kay Itay. Hindi talaga yun maiiwasan. Kahit ako nararamdaman ko rin na gusto kitang sisihin. Piruin mo,
Sinabihan na nila ang itay mo noon na hindi ka na pumapasok. Pero mas pinili pa rin ng itay mo na maniwala sa iyo. Hindi naman po ako nagtatampo sa kanila. Alam ko naman po na kasalanan ko rin. Makakasundo mo rin ang mga pinsan mo. Bigyan mo lang sila ng panahon. Opo, Lola. Pupuntahan ko lang po ang itay. Sasamahan na kita. Nakakausap naman siya kaya lang hinihingal nga lang. At medyo hirap pa ang pagsasalita. Gising po ang itay. Sige na, lapitan mo na siya. Alam ko kanina ka pa niya gusto makita at makausap. Tay? Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Ayos lang, anak. Patawarin niyo po ako, Tay. Kung alam niyo lang ang takot ko na baka mawala na rin kayo sa akin katulad ng inay. Pinatawad na kita, anak. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Para sa apo ko. Opo. Sige na po, Tay. Magpahinga pa kayo. Babantayan ko po kayo. Magpapahinga na rin talaga ako. Hinintay lang talaga kitang puntahan mo ako rito. Nag-aalangan po kasi ako eh. Baka po kasi galit pa rin kayo. Alam mong nag-iisa lang kitang anak. Ikaw na lamang ang tanging alaala ng nanay mo sa akin. Hindi ko magagawang magalit sa iyo ng matagal. Sige na, Melo, bukas na lang kayo magkwentuhan ng anak mo, ha? Magpahinga ka na para mabawi mo agad ang lakas na nawala sa iyo. Unay, inaantok na nga po ako eh. Siguro dahil sa mga gamot na ininom ko. Ilang beses pang dumalaw kay Itay ang mga kamag-anak namin. Malamig pa rin ang pakikitungo nila sa akin. Hindi ko nalang ipinilit pa ang sarili ko. Isang buwan ding nakaratay lang sa higaan ng Itay bago bumalik sa dati ang lakas niya. Kaya lang bawal na siya magtrabaho sa bukid. Halata na rin ang tiyan ko ng mga panahon na yun. At sa health center lang ako nagpapa-check up. Tampulan na rin ako ng chismis. Pero hindi ko nalang pinapansin ang mga sinasabi nila. Leslie! Leslie! Nasa kwarto po nagtutupi ng mga damit na mga nilabhan. Saan ba kayo galing, Nay? Doon sa health center. Oh, La, tawag niyo po ako? Ito. Kinuhanan kita ng gamot sa center. Akala ko po, sabi ni Ate Alma wala na raw pong gamot para sa buntis. Sinabi lang yun ng pinsan mo. Dahil gusto kanyang pagdamutan. Bakit naman po? Hanggang ngayon kasi galit pa rin sila sa iyo. Kaya po pala ganun ang trato niya sa akin sa center kumpara sa ibang buntis na nagpapatingin din. Bakit ba sila galit na galit sa anak ko? Ano bang ginawa ni Leslie sa kanila? Sa pagkakatanda ko hindi naman sila pinapansin. Hayaan niyo na lang, Tay. May karapatan naman silang magalit sa akin pagkatapos ng mga nangyari. Kung ako nga napatawad na kita dapat kinakalimutan na rin nila ang mga nangyari. Tay, wag na po kayong mainis. Alalahanin niyo, bawal na sa inyong magalit. Tama ang anak mo. Yung gamot mo pala, ininom mo na ba? Tapos na po, Nay. Doon na po muna kayo sa kwarto niyo, Tay. Napagpagat na palitan ko na rin po ang higaan niyo. Magpahinga na po muna kayo. Sige. Mayun ko muna kayo dyan, ha? Salamat naman at bumalik na sa dating sigla ang ama mo. Medyo payat nga lang po siya dahil kailangan bantayan ng pagkain niya. Ganun talaga kung gusto pa niya mabuhay na matagal. Kailangan niya sundin ang sinabi sa kanya ng doktor. Inabuso rin kasi niya ang sarili niya kaya binabawian na siya ngayon. Hindi rin po pala maganda ang sobrang sipag? Oo naman. Ito nga pala ang gamot mo. May kailangan lang din akong gawin. Kinuha ko na rin ang gamot na hiningi ni Lola sa health center. Kinagabihan hindi ako makatulog.
Biling baliktad ako sa higaan. Laman ng isip ko si John Ross. Paulit-ulit ko kasing naririnig sa isip ko ang pagtawag niya. Dahil sa puyat ako, tinanghali ako ng gising. Lola, may ginagawa po ba kayo? Wala naman, iha. Pumasok ka rito sa kwarto. Anong amoy po yun? Kandila ba? Buong magdamag kasi na nakasindi ang mga kandila sa altar. Ganun po ba? Ano po yung hawak nyo? Litrato po ba yan? Bakit po nasunog? Oo. Litrato nga ito. Nahagip kasi ng kandila kaya nasunog. Buti po hindi tayo nagkasunog dito sa bahay. Hindi yan dahil nagising naman ako agad. Mababaw lang naman ang tulog ko eh. Teka. Bakit mo nga pala ako pinuntahan dito sa kwarto ko? Kasi po Lola, nakalimutan kong sabihin kagabi na ubos na po ang gamot ng itay. Huwag ka mag-alala. Meron pa akong perang na itatabi rito. Malaki naman ang ibinayad sa akin ng mga nagpapagamot. Napansin ko po la, mukhang may mga kaya sa buhay yung mga nagpapagamot sa inyo. Oo. Sila yung mga nawawalan na ng pag-asa. Kaya sa akin lumalapit. Ibig lang pong sabihin nun, talagang magaling po kayo manggamot. Mabuti pa lumabas na tayo. Nasaan ba ang tatay mo? Nasa labas po, nagpapaaraw. Mabuti naman. Mamaya pumunta ka sa bayan para bumili ng gamot ng ama mo. At kung may gusto kang bilhin para sa sarili mo o sa ipinagbubuntis mo. Salamat po la. Sa kabila po na pareho kami ng itay na walang trabaho, nandyan po kayo para suportahan kami. Sapat naman para sa ating tatlo ang pensyon ko. Tsaka nga yung ibinabayad sa akin. Huwag ka masyadong mag-isip. Huwag ka masyadong mag-isip. Makakaraos din tayo, apo. Ang hindi ko lang maintindihan noon, kung bakit parang ayaw ni Itay na merong nagpupunta sa bahay para magpagamot. Katulad ng araw na yun, may dumating na babae. Maputi at matangkad. Makikita agad na may kaya sa buhay ang bisita. Nagpaalam ang Itay na pupunta lang sa bahay ng tiyuhin ko. Halata ang inis sa mukha niya. Isang kakilala na humingi na sa inyo ng tulong dati ang nagturo sa akin dito. Baka daw po matulungan ninyo ko. Nararamdaman ko na iba ang sadya mo sa akin. Handa po ako magbayad, kahit magkano. Basta matulungan niyo lang po ako sa problema ko sa anak ko. Ano bang problema ng anak mo? Hindi po kasi siya mapagaling na mga doktor na tumingin sa kanya eh. Lalo pa nga pong lumalala ang kalagayan niya hanggang sa merong magsabi sa akin na baka binabarang ang anak ko. Pinayuhan pa kami na tigilan na namin ang pagpapadala sa anak namin sa doktor. Lalo lang daw kasing pinapalala nito ang kalagayan niya. Kaya lang ang asawa ko kasi hindi naniniwala sa barang eh. Paano mo naman natitiyak na binabarang nga ang anak mo? Namaga po ang mukha niya hanggang sa magkaroon yun ng nana. May lumalabas pong mga uod dun. Hindi lang yun, may alupihan na lumalabas sa tenga ng anak ko. Ilang beses na namin napatay ang alupihan na yun. Pero paulit-ulit pa rin na lumalabas dun. Para bang pinamamahayan na ng insekto ang loob ng katawan niya. Walang duda na may bumabara nga sa anak mo. Matindi ang galit ng gumawa nito sa kanya. Tila gusto mo na siyang pahirapan bago malagutan ng hininga. Sana sinama mo siya rito. Hindi na po niya kaya eh. Nabubulok na po kasi ang mga binti niya. Nagmistulang parang kahoy na matagal nang nababad sa tubig. Kung ganon wala nang manggagamot ang makakapagligtas sa anak mo. Kahit ang pinakamagaling na albularyo pa. Mula nang magkasakit si Jan, araw-araw pong dinudurog ang puso ko bilang ina. Ang maipapayo ko lang sa iyo,
Humingi na lamang ng kapatawaran ng anak mo sa nagawa niya ng masama. Hindi lang daw niya alam kung kanino siya hihingi ng kapatawaran eh. Marami siguro siyang nagawa ng masama. Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginawa niyo sa anak ninyo? Aminado po ako na hindi ako naging mabuting ina sa anak ko. Hindi ko siya tinuruan ng pakikipagkapwa-tao. Bago po siya magkasakit, meron siyang ipinagtapat sa akin. Meron daw siyang nabuntis na babae. Gusto daw sana niyang makabawi. Napag-isip-isip daw niya na mahal niya ang babaeng yun. Natakot lang daw siya sa amin ng kanyang ama na baka itakwil namin siya kapag nalaman namin na pumatol siya sa mahirap. May litrato ka ba ng anak mo? Baka sa pamamagitan nito malaman ko kung sino ang bumabarang sa kanya. Meron po akong dala. Ito po siya. Napakabata pa niya para mamatay. Hindi man lang siya mabigyan ng isa pang pagkakataon para maitama ang mga mali niyang nagawa. Oo nga. Masyado pa siyang bata. Pero pasensya na. Wala na akong magagawa pa. Masyadong mabagsik ang sumpang iginawad sa kanya. Tanging kamatayan na lamang ang paraan para matapos na ang kanyang paghihirap. Anak ko, hindi maaari. Ayoko mamatay siya. Tanggapin mo na lamang na hanggang doon na lang siya. Hindi naman siya mamamatay kung hindi siya binarang ng kung sino. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Nararamdaman ko na anumang oras magpapaalam na ang anak mo. Ang anak ko, baka nga hindi ko na siya abutan ng buhay. Mabilis na umalis ang babae. Sa pagmamadali, hindi na niya ako napansin pa. Pumasok naman ako sa silid kung saan nanggagamot ang lola. Naabutan ko siyang nakatungo at tila problemado. Lola? Alam kong narinig mo ang lahat ng sinabi ng bisita ko. Mahirap po ba talagang gamutin ang barang? Depende, iha. Sa kaso niya, naghihintay na lang ng kamatayan ng anak niya. Matindi sigurong galit ng taong gumawa nun sa kanya. Imbis na kasi magpatawad na lang, mas pinili pa niyang ipabarang yung tao na yon. Sadya talagang malupit ang tadhana. Minsan kasalanan din ng mga magulang kung bakit lumalaking palalo ang kanilang mga anak. Kulang na nga sa gabay, sunod pa sa layaw, kaya hindi alam ang salitang responsibilidad. Naawa ako din sa babae. Ramdam ko yung kagustuhan niyang iligtas ang anak pero sabi niyo nga, huli na para magamot pa ang anak niya. Kaya ikaw, iha, busugin mo sa pangaral at pagmamahal ang anak na isisilang mo para hindi siya maligaw ng landas katulad ng anak ng babaeng yon. Opo, Lola. Aalis po muna ako. May bibilhin lang po ako sa bayan. Sige, iha. Huwag ka lang magpapaabot ng hapon. Masama kasi sa buntis sa malamigan. Wala na yata yung bisita nyo, Nay. Sandali lang naman siya. Pinauwi ko na rin. Hindi po kasi kayang gamutin ni Lola yung anak ng babae. Binarang daw po kasi. Parang? Binarang ang anak niya? Opo, Tay. Naku, napakwento na ako. Alis po muna ako. Babalik din po ako agad. Mag-iingat ka, anak. Wala na si Leslie. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung sino ang bisita niyo kanina? Hay, ang babaeng bisita ko ay ang ina ni John Ross. John Ross? Ang lalaking tumalikod sa anak ko? Wala nang iba. Huwag niyong sabihin na binarang niyo ang nobyo ni Leslie. Oo. Kinuha ko ang nakatagong litrato ng lalaking yun sa gamit ng anak mo. Yun ang ginamit ko para barangin ang lalaking yon. Ay naman, hindi niyo man lamang naisip ang mararamdaman ni Leslie kapag nalaman niya ang totoo?
Nagpadala ako sa matinding galit ko. Ang lalaking yun ang punot dulo ng lahat ng nangyari sa atin. Mas gusto ko pa rin na ipasa Diyos na lang ang nangyari. Hindi nyo dapat inilagay sa kamay nyo ang paghihiganti. Alam ko. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Magsisiman kayo, huli na. Habang buhay ko itong dadalhin sa dibdib ko. Lalo't nagsisisi rin pala ang binata na yon. At gustong bumawi sa kanyang mag-ina. Sinabi yun mismo ng babae. Anong ginawa nyo, Nay? Inalisan nyo ng ama ang apo ko. Inalisan nyo siya ng karapatan na magkaroon ng buong pamilya. Patawarin ako ng Panginoon. Patawarin niyo ako ni Leslie. Matagal ko na po kayong pinagsasabi na itigil nyo na ang ginagawa nyo. Pero ayaw nyo makinig. Labis lang ako nabulag na matinding galit ko. Tuwing nakikita ko kasi si Leslie na umiiyak, parang dinodorog ang puso ko. Maging na magkasakit ka at mabaon lalo sa utang. Hindi po sapat na dahilan yun para barangin yung lalaking yun. Tatanggapin ko ang galit sa akin ng apo ko. Handa rin akong masunog sa impyerno dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Lola Rhoda. Madalas din siyang magkulong sa kwarto niya. Minsan kinatok ko siya pero pinagtabuyan lang niya ako. May sakit po ba ang lola? Hayaan na lang muna natin siya mapag-isa. Baka po kasi mapaano siya eh. Matanda na si lola. Ako na nagsasabi na walang sakit ang lola mo. Mas malusog pa siya kaysa sa akin. Hindi po kaya may problema ang lola? Maaari din. Hindi ko alam, anak. Tingin ko may kinalaman yung babaeng naging bisita niya nung isang araw kung bakit nagkukulong si lola sa kwarto niya. Huwag mo na lang intindihin ang lola mo. Alagaan mo na lang ang sarili mo at ang sanggol sa sinapupunan mo. Inaalagaan ko naman po ang anak ko. Minsan ba'y naiisip mo pa ang nobyo mo na nang iwan sa'yo? Hindi ko po maiwasan na lagi siyang isipin. Siya pa rin po ang ama ng anak ko. Lagi kong ipinagdarasal na sana magbago ng isip niya at hanapin niya ako. Kaya alam po, parang imposible na eh. Ilang beses akong nagmakaawa sa kanya dati pero mas gusto pa rin niyang ipalaglag ang anak namin. Wala akong hangad kundi ang kaligayahan mo, anak. Pero tingin ko, kailangan mo na siyang kalibutan. Pinipilit ko naman po kaya lang ang hirap po eh. Siya lang ang lalaking minahal ko. Masakit lang na gano'n niya kadaling itinapon ang pinagsamahan namin. Sadyang hindi kayong nakalaan para sa isa't isa. Siguro nga po dahil ilang buwan na akong naghihintay sa kanya pero hindi pa rin siya dumarating eh. Siguro nga po kailangan ko na ring sumuko. Tandaan mo lang, anak. Lagi lang ako nandito para sa inyo ng apo ko. Alam ko naman po yun. Siya nga po pala. Check up ko po pala bukas sa ospital sa bayan. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na po. Sinabi ko lang po sa inyo dahil maaga akong aalis bukas. Kailangan ko po kasi para maaga ako sa pila. Baka tulog pa po kayo bukas. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Panaka-naka pa naman ang ulan ngayon. Pasasamahan na lang kita sa isang mong pinsan. Huwag na po, Tay. Nakakaya naman namang aabala pa tayo. Kaya ko naman eh. Medyo malaki na kasi ang tiyan mo eh. Baka lang ka ako nahihirapan ka ng kumilos. Marami nga pong nagsasabi na malaki na ang tiyan ko. Pero maliksing naman po akong kumilos. Sige, sinabi mo eh. Dahil maaga ako nagpunta ng ospital, 10:00 pa lang tapos na ako sa pagpapacheck up. Habang pauwi, nakasalubong ko si Jean. Iiwas na sana ako nang humarang siya sa dadaanan ko. Ang labis na nagpagulat sa akin nang sabihin niyang patay na daw si John Ross. Dahil sa hindi malamang sakit. Kahit hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ng pamilya niya, pumunta pa rin ako sa bahay nila. May kailangan ka ba, miss? Parang pamilyar po kayo sa akin. Sa akin ka ba may kailangan? Hindi kasi kita kilala.
Natitiyak ko ngayon lang kita nakita. Pasensya na po, nandito ako kasi nabalitaan ko pong nangyari kay John Ross. Teka, ikaw ba si Leslie? Ang nobya ng anak ko. Ako nga po. Totoo po ba na wala na si John Ross? Oo, Iha. Bakit kayo ka lang pumunta rito? Matagal na kitang hinihintay para sabihin ng huling habilin ng anak ko. Hindi ko po alam. Akala ko po wala na talaga akong halaga sa kanya. Kaya hindi ko na ulit siya pinuntahan. Pinagsisihan na niya ang ginawa niyang pagtalikod sa inyo. Balak niya kayong hanapin. Kaya lang nakaratay na siya sa higaan hanggang mamatay na siya. Hindi ko man lang siya nakausap sa huling sandali. Hindi ko man lang nasabi kung gaano ko siya kamahal. Hanggang sa huling sandali, pangalan mong binabanggit niya. Mahal na mahal ka rin ng anak ko. Kayo na magiging anak niyo. Sayang, hindi na siya makikilala ng anak ko. Iha, ang hiling ko lang sana, huwag mo ipagkait sa amin ng asawa ko ang apo namin. Hayaan mong maging bahagi kami ng buhay niyo. Tangi siya na lang kasi ang buhay na alaala ng anak namin. Hindi ko po ipagkakait sa inyo ang anak ko. Maraming salamat, Iha. Sandali lang ha, may kukunin lang ako. Isa yun sa ibinilin sa akin ni John Ross. Sige po. Bakit ang daya mo? Hindi mo man lang ako hinintay. Sana buo ang pamilya natin. Iha, alam kong masakit sa iyo ang nangyari. Sa amin din. Habang buhay kami magluluksa sa pagkawala ni John Ross. Ito nga pala ang gusto niyang ibigay sa iyo. Ano po ito? Isa yan sa habili ni John Ross na mapunta sa inyo ang parte ng mana niya. Ha? Pero napakalaki po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Nakikiusap ako sa iyo. Tanggapin mo na. Alam kong malaki ang naging kasalanan sa iyo ng anak ko. Naging dahilan din kami para hindi ka niya panagutan noon. Siguro kung hindi ka namin tinutulan sa umpisa pa lang, sana masaya kayo ngayon. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Isipin mo na lang na para yan sa kinabukasan ng anak mo. Ayaw ni John Ross na maghirap kayo. Hanggang sa huli, kapakanan pa rin ninyo ang iniisip niya. Maraming salamat po. Kung nasaan ka man, John Ross, alam mong mahal na mahal kita. Umuwi ako sa amin na punong-puno ng pagdadalamhati. Sa kabila ng nararamdaman kong kalungkutan, may bahagi pa rin sa puso ko ang masaya dahil nalaman kong minahal kami ni John Ross at binalak hanapin. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nalaman ko po kanina na wala na si John Ross. Patay na po siya. Ano? Kanino mo nalaman yan? Yung pong babaeng nagpunta dito na humihingi ng tulong sa inyo, siya po yung mama ni John Ross. Tahan na anak, baka makasama pa sa iyo ang pag-iyak mo. Marami po akong nalaman. Nagsisisi po si John Ross sa ginawa niyang pagtalikod sa amin. Gusto niya kaming hanapin, kaya lang po nagkasakit na siya. Hanggang sa huling sandali, kami ng anak niya ang iniisip niya. Katunayan nga po niyan, ito, iniwan niya sa amin. Ang laking halaga nito anak. Opo, yan po ang huli niyang habilin bago siya mamaalam. Patawarin mo ko, Apo. Hindi ko talaga sinasadya. Nadala lang ako ng galit ko.
Bakit po, Lola? Bakit kayo humihingi ng kapatawaran? Leslie, ang Lola Rhoda mong responsable sa pagkamatay ni John Ross. Ho? Hindi ko po maintindihan. Sabi ng mama niya, sa barang daw namatay si John Ross. Paano may kinalaman si Lola sa nangyari sa kanya? Hindi totoong manggagamot ang lola mo. Ang totoo niyan, isa siyang mambabarang. Siya ang bumarang kay John Ross. Totoo po ba, Lola? Patawarin mo ko, Leslie. Gusto ko lang naman maipaghigante ang sinapit mo sa lalaking yon. Nabulag ako ng matinding galit ko. Siya ang sinisisi ko sa pagkawala ng kabuhayan ng itay mo. Pero Lola, sa ginawa niyo, inalisan niyo ng karapatan na makita at makasama ng anak kong kanyang ama. Alam ko, pinagsisisihan ko na ang mga ginawa ko. Maiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad na po. Iha, alam kong mali at malaking kasalanan ang ginawa ng lola mo. Pero pinagsisisihan na niya yun. Sana magawa mo siyang patawarin. Hindi man ngayon, pero sa mga susunod na araw. Mahal ko po kayo, Lola. Kahit masakit yung ginawa niyo, hindi ko po magawang magalit sa inyo. Kasi alam ko, ginawa niyo yun para sa akin eh. Hayaan niyo po muna akong mag-isa. Apo ko! Leslie! Hayaan na lang po muna natin siya. Masakit sa kanyang malaman ang totoo. Kung may babalik ko lang sana ang nakaraan, Melo. Hindi ko na lang sana itinuloy ang plano ko. Wala na po tayong magagawa, Nay. Sana lang po, yun ang huling beses na mambabarang kayo. Oo, anak. Matanda na rin ako. Nararamdaman ko na hindi na rin ako magtatagal pa sa mundong ito. Huwag niyo pong sabihin yan. Gusto ba po namin makasama kayo na matagal ni Leslie? Yung perang iniwan ni John Ross, matutubos na rin po natin ang bahay na nakasanla. Hindi naman pala siya lubusang masamang tao. Lahat po ng tao, ipinanganak na may buti ng kabutihan sa kanyang puso. Wala pong likas na masama. Kung nasan man ngayon si John Ross, sana mapatawad niya ako sa napakalaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Dahil sa perang iniwan sa akin ni John Ross, natubos na rin namin ang naisanla naming bahay. Nakabalik na rin kami, pero nagpaiwan si Lola Rhoda sa bahay niya. Isang umaga sinundo kami ng kapatid ng itay. Naghihingalo na daw si Lola. Pagdating nga namin sa bahay niya, lahat malungkot at umiiyak. Kami na lang ang hindi nakakausap ni Lola. Kaya naman iniwan muna nila kami sa kwarto kung saan siya nakahiga. Nay, nandito na po kami ni Leslie. Melo, Leslie, apo ko. Hindi pa po kami handa na pakawalan ka. Pagod na ako, apo. Isang biyayang umabot pa ako sa ganitong edad. Pasensya ka na, apo. Hindi ko na masisilayan pa ang apo sa tuhod ko sa iyo. Yung bilin ko sa iyo, ha? Huwag mong kalilimutan. Huwag po muna, ha? Melo, ingatan mo ang sarili mo, anak. Gusto ko umabot ka din ng katulad ng edad ko o higitan mo pa. Para magawa mo yun, huwag mong abusuhin ang sarili mo, ha? Opo, Nay. Gusto ko munang matulog. Pakiramdam ko pagod na pagod ako. Lola? Lola! Hayaan na lang muna natin siyang magpahinga. Kailangan mo rin magpahinga. Lagi kang hinihingal. Ayoko po. Gusto kong dito lang ako sa tabi ni Lola. Sige, babantayan natin siya. Kahit nangihina na siya, naroon pa rin ang tapang kay inay.
Akala ko talaga masungit siya at matapang. Yun pala, siya ang pinakamabait na lola. Sana mas naging malapit ako sa kanya. Lola, mahal na mahal ko po kayo. Kinabukasan binawian na ng buhay si Lola Roda. Masakit man, nagpapasalamat pa rin ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na masabi ko sa kanya ang nilalaman ng puso ko. Isang linggo pagkatapos isinugod na rin ako sa ospital. Nang araw na yun nanganak ako ng malusog na sanggol na babae. Rodora ang ipinangalan ko sa kanya. Isinunod ko sa pangalan ni Lola. Makalipas ang 1 buwan, dinalaw ko ang libingan ni John Ross kasama ang anak namin. Bago umalis, nag-aalay ako ng panalangin para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Nagpasalamat din ako sa ibinigay niyang malaking halaga para makapagsimula kami ng anak namin. Wakas. Leche naman buhay ito. Natutuwa